This budget that we are proposing is a piece of the roadmap for growth, sustainable and inclusive development. It contains the various programs of government created to address problems that have emerged over time. Kaya't sa madaling salita, ang 2025 General Appropriations Bill ay isang libro ng mga solusyon sa bawat problemang hinaharap ng pamilyang Pilipino. Kamakailang natapos na ang talakayan at isailalim sa proseso ng sponsorship ang panukalang budget o House Bill 10800 sa Kamara bilang kaugnay ito sa General Appropriations Bill ng taong 2025 kung saan nagmumungkahi ng 6.352 trillion pesos na pambansang budget. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang deliberasyon ay mahalaga para sa paghubog ng kinabukasan ng bansa na nagbibigay diin sa fiscal responsibility at accountability. Bunsod dito, hinimok ni Romualdez ang mabilis na pagpasa ng batas upang makamit ang mga pambansang layunin at masuportahan ang Philippine Development Plan o PDP ng taong 2023 hanggang 2028. Bahagi nito, binanggit din ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na ang budget ay tututok sa edukasyon, kalusugan, infrastruktura at social welfare. Aniya, layunin ng pamahalaan at tiyaking may sapat na pagkain, desenteng tirahan at maayos na ospital para sa lahat ng Pilipino. Binigyan din ni Representative Estela Luz Quimbo ang tamang pagpaplano ng budget batay sa matatag na macroeconomic principles. Pagpapaliwanag ni Quimbo, ang 6.3% na pagtaas sa Gross Domestic Product o GDP sa unang kalahati ng taon ay nagpapakita ng paglago ng ekonomiya. Binanggit din niya na ang pagbaba ng inflation sa 3.3% noong Agosto ngayong taon at ang pagbaba ng unemployment rate sa 4.7%. Year to date, the inflation rate stands at 3.6%, which is 32% lower than the 5.3% year-to-date inflation rate from last year. On employment, the numbers tell a hopeful story. The unemployment rate has dropped to 4.7% in July from 4.9% last year. Ayon kay Quimbo, inaasahang popondohan ang 1.537 trillion pesos budget deficit sa pamamagitan ng pangungutang ng 2.545 trillion pesos. Idiniin ni Quimbo na mahalaga ang tamang paggamit ng utang upang mapalago ang ekonomiya at mabawasan ang debt to GDP ratio. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.